Dito, sir. Yo, what's up, what's up? Dito na tayo guys sa ano to? Sa Atimonan, Quezon. Ayan yung dala natin, truck. Nandito tayo ngayon sa Goto Batangas Pares Mami. Ayan. So, ayan. Hindi po. Sa YouTube po. Ayan. Meron tayong sticker. Ayan. Tama na. Ayan, ang sarap ng mga ulam nila dito. Napaka bago pa. Ayan. Ano to? Beef. Beef steak. Meron silang Carabao ginataan. Say hi to my vlog. Ate, bakit? Ayan guys, napakalinis dito guys. So, ayan. Dito tayo ngayon sa ano, sa Jollibee Atimonan. Ayan, stop over muna tayo. At magkakape-kape muna. Ayan. Ano ka pala? Yun. Sa YouTube po. YouTube na nga po eh. Pagdugtungin nyo po. Dugtong. Ayan. Anong pangalan mo kuya? Jeremy po. O, sino siya shoutout mo? Dahiya po, dahiya. Ayan, dami. Ayan. Opo. Ikaw, te, anong pangalan mo? Ganda-ganda naman ni ate. Yun o. Kumain kayo dito pag magagawi kayo dito sa Quezon, Atimonan, Quezon Province. Yan, hanapin nyo lang yung Goto Batangas Pares Mami na to. Katapat ng Jollibee Atimonan. So ayan, nahanap nila tayo sa YouTube. Thank you very much. At yan, napakalinis talaga guys. Masarap kumain dito. So yan. Since nailipat na natin yung generator sets na binaba natin doon sa loob ng school, iniligay natin dito sa labas. Ito yung napagdesisyonan namin ng end user na paglalagyan nila. Tinaasan namin para iwas dun sa baha. Kasi bahain daw yung lugar na to. Which is, sila mismo ang nagsabi na kailangan daw mataas. As supplier, susundin natin kung ano yung gusto ng end user para walang problema. Kaya ito ginagawa namin. Kahit umuulan yan, gumagawa pa rin tayo kasi nasa gilid lang naman. Kaya magbabackfill tayo dyan, and yung nakaabang ay 3 inches pipe yan.
Alright, maglalagay tayo ngayon ng grounding system ng generator set 50 kVA dito sa naka-enclosed na generator. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay. Ayan, at umulan. Kasama ko ngayon si Foreman. Napakagwapo yan si Foreman. Magbabaon tayo ng 8 feet na grounding rod. Ayan, babaon natin yan. Training to sa baseball. Oo nga pala siya nag-baseball ka, no? Dapat pala bumili tayo ng cable clip. Para maganda. Meron ako doon na kanila. Nakalimutan ko. Opo. Yan pala. Tama naman na, sir. Yes. Ang kakailanganin nating materyales ay yung ground rod at grounding clamp para dito yan, para sa wire. Kailangan natin ng wire na copper at saka kailangan natin ng terminal lag. Asan na yung terminal lag natin? Dapat copper. Ito siya. 60 ampere. 60 ampere na terminal lag. Gawin natin yung pagdugtong ng terminal lag. So kailangan natin putulin ito. And ito. Masyadong malaki. Malaki po. Okay lang yan, sir. Di, dublihin mo lang, sir. Abaan pa yan, sir. Abaan pa yung wire para madubli. Titiklopin ko na lang. Okay. Ayan. Masyadong ano. Bagong Bayan Norte at Kalawang, kaya ano pang hinihintay mo? Marami na.
yung papasok doon. Ano na to? Yan, dyan binubuksan yung ano, nandyan yung mga termination. Yan. Dyan natin ipapasok to. Ayan. Tapos higpitan ng mahigpit. Improper tong ano natin. Okay. Dapat sugatan natin to, Por. Hindi. Hindi na. Higpit na lang. Ito sana. Lagyan natin ng ano to, ng cable clip. Unwrapping of 50 kVA generator sets. Una, i-check muna natin yung oil. Yung oil. Ito. Yan, may oil naman. May oil. Balik natin. Yung tubig. Check natin kung may tubig, may lalabas. Ayun. Meron. So, kompleto na yan. Ready for power up na. Tapos syempre yung fuel, diesel. Yan, 30 liters yan, 30 liters. And then yung battery. Kailangan to. Ito kailangan naka-switch ng ganyan. Pag nakapatay, nakaganon siya. So pipihitin lang na pag ganon. So okay na yan.
install na generator set. Pinag-aaralan nila, na-explain ni sir yung kanyang gamit, itong generator set sa mga estudyante niya. Ayan. Okay. So later on, magpo-proceed tayo ng load testing. So magpa-power off doon, magsa-shutdown sila sa building. At the same time, tayo naman ay mag-on ng generator set as backup power nila. So mamaya, balikan ko kayo. Let's go for load testing. Nalilito pa sila, nalilito. Hindi gumagana yung clamp ko, no? Go, go, go! Pag may load, hindi nagbabibrate. Hindi. Pero pag walang load, hirap ang makina. Ito kanina, lakas na vibrate niya. Yung gano'n. Wala naman. 5% pa lang. Kaya. Tingnan natin sila. Ano pa lang, sir? 8% pa lang. 5%. Wala, 5% pa lang. 5% pa lang. 5% pa lang, sir. Load pa kayo. O kahit naka-on lahat yan, kung hindi naman occupied yung mga kwarto, yung mga room, hindi ginagamit yung mga appliances. Agala. Hey. 6%. Check natin ulit. Bumalik tayo ng 421. At ayun, 239 volts pa rin. Bale, nag-start up tayo kanina 1:30 PM. Ngayon ay 4:22 na. So, nag-load din tayo kanina siguro mga 10 to 20 minutes yung kanina dito. At umabot ng 25% yung pinakamataas nilang ni-load dun sa facility nila, dun sa bandang load. I-check natin yung diesel kung nagbago ba. Ayun, bumaba na nga yung diesel natin, yung laman. Kaya konting days na lang matatapos na itong testing na naka-idle lang. 4 hours yung gusto ng client. So talagang yun, medyo mahirap yun kasi ang generator
hindi dapat pinapatagal na walang load. Masisira yung alternator niya. Pero since yun ang gusto ng customer and user, ay sige, go natin. Para mapatunayan sa kanila na maganda yung ating generator set. So, makina nito Cummins. Tapos yung alternator niya Stanford. So, ayun, maganda siya. Nga pala, pagka naka-idle lang siya, medyo ramdam yung vibration. Ayun, nagba-vibrate yung buong generator. Pero pag may load, wala siyang walang vibration. Kaya okay, papasa to. Once na ma-approve ngayon, sabi ng end user sa akin, by 2 to 3 weeks matatanggap na natin yung payment. Government to, so public bidding, nanalo tayo sa bidding, and supply, delivery, and installation yung ating kontrata. Kaya taste lang, makakasingil din tayo. Ayos, ito pala yung linya. Yan, underground. Tapos papasok dun sa manual transfer switch nila. Ayos, hintayin na lang namin yung pipirma ng acceptance, and good to go na po. Thank you. Magpo 4 hours na tumatakbo. Tapos na guys ang ating supply, delivery, and installation. Generator set.